Nag-uumapaw ang kasiyahan ng mga Gilas fans ngayon sa buong bansa matapos tuldugan nitong si Coach Tim Cone at ng ating national team na Gilas Pilipinas ang matagal ng sumpa laban sa New Zealand. I don't think they've seen a team like the team we're assembling before. So I think we got a shot at beating them, and we want to certainly protect our home court, and we want to show ourselves to our fans, to the Gilas fans around the country. These are all very, very important to us, and so I really expect us to be ready and motivated to play. Marami ang namangha na tila may dilang anghel talaga itong si Coach Tim Cone dahil kada importanteng laban, ang mga prediction nito ay halos nagkakatotoo. Matatandaan kamakailan bago pa man nagsimula ang bakbakan ay nagsabi na itong darling of the Pinoy basketball fans na si Coach Tim Cone kung saan ay sinabi niya na sa pagkakataong ito ay malaki talaga ang tsansa ng ating national team na basagin ang sumpa nitong New Zealand sa atin. Ayon pa dito kay CTC, ay ibang Gilas ang makakaharap ngayon ng mga Tall Blacks at yun na nga ang nangyari. Well, kung dati-rati ay itinuturing na one-man team itong Gilas Pilipinas, gaya ng nakita natin noon sa nagdaang FIBA World Cup, sa pagkakataong ito ay ibang-iba na talagang Gilas na humarap sa mga players nitong New Zealand. Isang Gilas na hindi mahilig mag-dribble ng napakadami, hindi tulad noon. Isang Gilas na may magandang ball rotation, kaya naman lahat ay may tsansang maka-score. Sa katunayan, maging ang mga leading scorers ng ating national team ay nakapagtala ng maraming assist. Itong si Noy P. Justin Brownlee ay nakapagtala ng double-double na 26 points and 11 rebounds. Pero meron din siyang 4 assists. Samantalang ito namang si Kai Sotto ay nakapagtala din ng double-double na 19 points and 10 rebounds. Pero liban dyan, ay meron siyang nakakamanghang 7 assists. Idagdag pa natin dyan mga idol, itong 6 assists naman itong si Hasselman, Scottie Thompson. Assist pa lang nilang tatlo ay meron na agad total of 17 assists na kung i-convert natin into points ay more or less 34 points. Bagay na nagpapakita ng magandang sistema ngayon ng ating national team sa pangunguna nitong si Coach Tim Cone. Isang makasaysayan hindi lamang dahil tinalo natin sa wakas itong bansang New Zealand, kundi dahil sa larong ito ay nagawang magpakilala ni Nakay at Abay sa mundo na kayang-kaya nilang makipagsabayan sa mga malalakas at matatangkad na mga foreign basketball players. Actually, doon pa lang sa kanilang mga tune-up games noon bilang paghahanda sa Olympic qualifying tournament ay isa na itong si Kai kasama na rin itong si Abay na talagang iniinda ng mga kalaban. Nagtuloy-tuloy yan hanggang sa nakaharap nila itong bansang Latvia kung saan ay tinalo nga natin sila. Halos lahat ngayon ng mga nakakalaban ng ating Gilas Pilipinas ay itong si Nakay at Abay ang madalas na ikino-quote ng mga foreign coaches kung saan ay talagang nahihirapan sila. Madalas na puna noon ng ilang mga Gilas fans dito kay Kai ay medyo malambot daw ito at kulang sa pagiging agresibo. Pero sa laro natin laban sa mga Kiwi ay isang malahalimaw na Kai ang nakita natin. Ibang-iba na ang galawan nito at maging ang paglaki ng kanyang katawan ay marami ding nakapuna. Well, ito ay dahil nagbalik itong si Kai sa dati niyang Pinoy trainer, itong si Coach Mel Lantin. Dahil sa ipinakitang performance nitong si Kai ay muli siyang pinuri ng FIBA. Dati na rin ipinahayag noon ng FIBA na ito nga daw si Kai Sotto ang pwedeng maging next dominant center ng Asia. At mukhang hindi nga sila napahiya dahil sa tuloy-tuloy na pagganda ng laro nitong 7'3" player na si Kai Sotto.
Sa kabilang banda ay napatunayan din nitong si Junmar Fajardo na isa talaga siyang legit big man at hindi lang pan-local na laro ang kaya niyang labanan, kundi pang-international din. Kung dati-rati kasi ay puro low post play lang ang alam nitong si Abay. Ngayon ay unti-unti na rin itong nagiging parang isang Euro big man. May tira na rin ito sa labas. Kung dati-dati ay madalas mapuna ng mga fans na medyo may kabagalan itong si Abay, ngayon kahit papaano ay nakakasabay na rin ito sa mga transition plays ng ating national team. Bagay na napansing pagbabago sa kanya mula nang itong si Coach Tim Cone na ang naging head coach ng Gilas, Pilipinas. Pero liban sa magagandang laro na ipinapakita ngayon ng ating mga Gilas players, ay huwag nating kalimutan na nangyari ang mga magagandang pagbabagong ito sa ating national team dahil sa isang coach. At ito nga ay itong si Coach Tim Cone. Noon pa man habang itong si CTC ay assistant coach noon itong si Coach Jot Reyes, ay marami na talagang naniniwala na kung mabibigyan lang ng pagkakataon ay ito ngang si Coach Tim Cone ang pwedeng maging susi sa muling pagbabalik ng ating national team sa tugatog ng tagumpay. Ganun na ngang nangyari. Matapos ma-appoint bilang head coach ng Gilas Pilipinas itong American but Pinoy-hearted na si Coach Tim Cone ay nagsunod-sunod na ang tagumpay ng ating national team na Gilas Pilipinas. Actually, hindi pa halos nag-iinit sa pwesto itong si CTC ay magkakasunod na ang mga history na kanyang itinatak. Mula sa pagkakasungkit natin sa nagdaang Asian Games na gold medal, pagkakapanalo natin sa Latvia na halos imposible noon sa pananaw ng marami. Ngayon naman ay kanyang binasag ang sumpa sa atin nitong New Zealand. Pero ang totoo sa kabuuan ay panalo ang libu-libong mga Gilas fans dahil simulat sa poll ay dinasayang ang kanilang pagtaya ng tiwala dito kay Coach Tim Cone at sa kabuuan ng ating national team na Gilas Pilipinas. But wait, there's more. Baka akala nitong si Wael Arakji ay wala na siya sa radar ng libu-libong mga Gilas fans. Susunod sana ay mabawian ng ating national team itong koponan ng Lebanon na pinangungunahan nitong si Wael Arakji. Hanggang ngayon kasi ay sariwa pa sa alaala ng maraming mga Gilas fans kung paano tayo ni-night-night nitong si Arakji matapos nilang masilat ang ating national team sa kabila ng paglalaro sa atin noon nito namang si Jordan Clarkson. Muli ay tatay na naman ng pagtitiwala ang mga Gilas fans dito kay Coach Tim Cone at sa mga players ng ating national team at sana mabawian natin itong koponan ng Lebanon. Ikaw naman idol, sang-ayon ka ba na sa ganda ng nilalaro ngayon ng ating Gilas Pilipinas at sa leadership nitong si Coach Tim Cone ay kayang-kaya na nating mabawian itong bansang Lebanon? I-comment mo lang yan sa ibaba idol. Ingat and God bless.